Binabanggit nila na itigil na yung red tagging at i-criminalize ito. Ang sagot dapat kanina kung pinayagan kami ni Senator Lacson na magsalita on the last part, ang dapat i-criminalize ang recruitment. At lahat ng inaatake nila ay atake kontra sa gobyerno. Walang pag-question bakit ang NPA nagre-recruit sa mga minor de edad. Walang pag-question bakit may child warriors. They don't question everything about this. Hindi man kami pinagbigyan ni Senator Ping Lacson na marinig ito. Kayo na lang po ang aming daan. Binibigyan kami 30 seconds, 1 minute. At ginawang propaganda line kanina ang buong hapon na yon, wala na tayong magawa. Hindi man tayo ang chairman noon. Sinasabi po kanina ng paulit-ulit hanggang ngayon ng CPP Party List Group na Makabayan, dalhin daw sila sa korte. Yes, ang korte po ay ang mamamayan. Ang korte po ay ang sambayan ng Pilipino. Doon po dapat sila dinadala. Ibig sabihin po, ang mga ebidensya, testimonya, precisely kung bakit dapat sa public opinion sila dadalhin kasi ito ang magpuputol ng kanilang political operations. What is party list? Party list is basically a political operations of the CPP. Napatunayan natin kanina na nasasaktan sila kapag nabubunyag sa mamamayan ang kanilang modus operandi ng doble cara. The objective here is not to bring them to court. Principally, the bringing to court is a secondary legal action. The primary action na nakikita namin mga former cadre is to expose them to the people. At yun ang purpose kung bakit may Senate hearing, may press conference, may mga pag-uusap tayo direkta sa mamamayan. Pangalawa, ang binabanggit nila na itigil na yung red tagging at i-criminalize ito. Ang sagot dapat kanina kung pinayagan kami ni Senator Lacson na magsalita on the last part, ang dapat i-criminalize ang recruitment at ang dapat na gawing criminal ang mga recruiter. Kagaya ni Teddy Casiño at ng kanyang organisasyon, ni Sarate, ni Mrs. Colyamat at ng mga grupo ng CPP Party List na patuloy na nagre-recruit gamit ang kanilang maskara sa mga above ground front organizations na itinayo, pinapaandar, pinamumunuan at kinukumpasan ng Communist Party of the Philippines. So kung mayroon dapat i-criminalize, ang Senado at Kongreso, walang iba kung hindi ang recruitment activities, lalo na ang recruitment sa underground. Pangatlo, malinaw po na ang kanilang ginawa ay patuloy na pagtatanggi, alibay, pag-iwas. Itong pagtatanggi, alibay at pag-iwas ay nadudulas sila. Kung pakinggan mo kanina ang array o linya ng mga nagsalita kanina, si Danilo Ramos, si Raul Manuel, lahat ng mga testimonya nila, ang maririnig ninyo ay walang iba kung hindi mga slogans at mga pahayag, very standard sa mga ginagawang pagpapahayag ng CPP, NPA, NDF. Ang problema po ng taong bayan ay matagal po na hindi ito na ipaliwanag at nailantad sa mamamayan. Kaya kami po naririto ngayon kasi hindi kami titigil sa aming dapat gawin. Pang-apat po, ang sinasabi nila ay wala daw sila kinalaman, wala silang armas, anong illegal na ginagawa ko, sabi ni Teddy Casiño. Ang tawag po dito, kapag ikaw po ay nag-udyok ng tao, na barilin ang isang tao, ang tawag sa iyo ay principal by inducement. Yan ang papel ng Communist Party of the Philippines. Kung ikaw ang bumaril at nag-ambush ng sundalo, ang tawag sa iyo ay guilty or participant through direct participation. Kung ikaw ang nag-provide ng bala, sasakyan, at mga safe houses o mga pulbura o gamit para sa pang-ambush, ang tawag sa iyo ay direct cooperation. Tatlo yan. Nagsama-sama ang mga elemento na ito, ang tawag dyan, conspiracy. Kaya ang guilt na sinasabi ni Teddy Casiño, pwedeng wala siyang armas, pero bahagi sila ng buong conspiracy to overthrow the government by way of armed revolution. Ito ang hindi nila maamin. Sinasabi nila, we are only for reforms, we respect the armed struggle, at kami ay para sa pagbabago ng lipunan. Ano ang kulang na hindi nila maamin at pilit nilang pinatatakpan? Ito yung armadong pakikibaka. Ang panghuli po, nananawagan kami sa Senado na dapat hindi pa itigil itong investigation na ito. Dapat ang sunod na investigation, bakit pinababayaan ang recruitment ng grupo
ng CPP, NPA, NDF sa lahat ng mga eskwelahan, universidad at lahat ng sektor, halos helpless ang government including inside Congress. At kami po ay nananawagan, we're planning to put up an online petition sa mga mamamayang Pilipino to call for the total disqualification of the CPP Party List Group number 1, Anak Pawis, number 2, Bayan Muna, number 3, Gabriela Women's Party, number 4, Kabataan Party, number 5, ACT Teachers. Itong 5 na ito, lahat kami na nanggaling sa CPP, NPA-NDF at lahat ng mga mamamayan, malinaw na nag-uugnay at ito ay dinudugtong ng CPP, NPA-NDF sa kanyang taktika na tinatawag na doble kara. Nagkukunwaring legal at above ground, pero may component na underground. Yan pong word na nakalimutan namin kaninang gamitin para maintindihan ng mamamayang Pilipino. Ang pagiging doble kara ng CPP, NPA, NDF or the so-called revolutionary dual tactics made them become successful to survive in the last 50 years. Panghuli po, sa tingin namin marapat lamang na ang Christmas gift ni Teddy Casino ay hindi ang paglilipstick niya sa online. Ang dapat niyang Christmas gift sa mamamayang Pilipino, kung hindi niya maamin-amin na sila ay CPP, NPA, NDF, ay dapat pangunahan niya ang resignation. Panawagan for resignation ng lahat ng party list ng CPP kasi sobra na. Saan ka nakakita na ang lahat ng testimonya nila kanina, ang tinutumbok, sinisira at binawasak ang armed forces, minamaliit ang Philippine National Police, at lahat ng inaatake nila ay atake kontra sa gobyerno. Walang pag-question bakit ang NPA nagre-recruit sa mga minor de edad. Walang pag-question bakit may child warriors. Walang pag-question bakit ang mga NPA gumagamit ng bomba. Bakit ang NPA mga granada at baril nila na sa loob ng bahay ng masa. They don't question everything about this. At ang konsepto nila kanina sa peace talks malinaw. Ang peace talks ay para makalabas ang mga nakakulong na Central Committee. That's the number 1 demand. At nangyari yan sa mag-asawang Chamson, kung kaya napakahirap ngayong hanapin, despite na convicted na sa korte, ang mag-asawang Chamson, dahil sa peace talks na yan, napawalan sila, 22 Central Committee members were released out of goodwill gesture ng gobyerno. Kaya po kami nananawagan na dapat hindi po lamang kaso sa korte ang gagawin natin. Mapuputol natin ang recruitment, mapuputol natin ang pondo nila kapag nawala sila una sa party list sa loob ng Kongreso. At yan ay dapat magsimula sa panawagan ng resignation and total disqualification. Nakakalungkot lang na, nakakalungkot ba is that the word, parang nakamangha sila Teddy Casino na very focused. Kasi nakikita mo talaga, yun yung gusto ko about this whole Senate hearing is nakikilala sila ng taong bayan. Kasi ang taong bayan ay mulat na. Alam na nila kung anong nangyayari dito. Pero more so now na nakikita nila na tuloy-tuloy, very focused itong makabayan sa anong goals pa nila. I'm sad to say that I even see it very clearly with Eufemia Culyamat, who lost her daughter, but at the same time, very focused siya sa party lines, lahat sila. Na imbes na magpasalamat siya ng anak niya, ang katawan ay hindi lang iniwan ng gano'n ng AFP, offense pa daw yon, international humanitarian law na nilabag. Instead of expressing some kind of remorse or regret or sadness that her daughter was an NPA combatant when she died, pinaninindigan pa niya, di ba? At saka tuloy-tuloy yung kasinungalingan. So nakikita mo talaga, ganito pala yung kalaban natin, ito pala sila. So, if only for that, I'm very grateful that the Filipino people, all of us have been given this chance to have a close-up view of what the CPP, NPA, NDF looks like as represented very, very ably by the Makabayan Bloc that was in Senate a while ago. So, because as the former cadres keep on saying, and I believe this, ang taong bayan ang magpapapanalo nito sa atin. Okay, thank you.